Magandang araw. Ako po ay si Carlos Vasilitan at ngayon ay maglalahad ng balita. Pagtaob sa gitna ng alon, panganib ng nickel ore at ang aral mula sa MV Devon Bay. Sa unang tingin, karaniwang lang ang bayahe. Isang cargo vessel na may kargang nickel ore patungo sa susunod na destinasyon. Pero sa dagat, hindi lang alon at hangin ang kalaban. Minsan, ang mismong kargamento ang nagiging dahilan ng panganib. Ganito ang sinasabing posibleng nangyayari sa insidente kinasangkutan ng MV Devon Bay. Patuloy ang investigasyon sa paglubog ng Singapore flag cargo vessel na MV Devon Bay na may 21 Filipino crew noong Enero 23, 2026. Ayon sa nakalap na ulat, ang barko ay naglalayag mula Gutalak, Zamboanga del Norte, patungong Yangjiang, China nang bigla itong tumaob at lumubog. Ang barko ay nagdadala ng bulk cargo kabilang ang nickel ore, isang mineral na karaniwang ginagamit sa stainless steel, baterya at makinarya. Ang mga eksperto ay nagbabala na high moisture content ng nickel ore ay pwedeng magdulot ng cargo liquefaction. Ito ay isang proseso kung saan ang dating solid na mineral ay nagiging parang likido habang inuuga ng alon sa dagat at nagdudulot ng pag-alaw ng bigat sa loob ng barko. Kapag nangyayari ito, maaring mawalan ng balanse ang barko, tumagilid o tuluyang lumubog. Posibleng ito ang dahilan kung bakit ang MV Devon Bay ay tumaob sa gitna ng South China Sea. Pinapayuhan ng mga eksperto ang lahat ng shipping company na masususing suriin ang moisture content ng nickel ore at sundin ang International Maritime Safety upang maiwasan ang ganitong aksidente sa hinaharap. Ang 15 Pinoy survivors at 2 nasawing seaman ay nag-turn over ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard known as PCG matapos silang ma-rescue noong Miyerkules, Enero 25, 2026 sa dagat. Ang mga ayon ay sakay ng BRP Teresa Magbanwa at dumating sa Pier 13 Port Area, Manila noong Lunes, Enero 26, 2026. Kalagayan ng mga survivors. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang 15 na kaligtas ay generally in good and stable condition. Matapos silang dumating sa bansa, bagaman may halong emotional dahil sa trahedya at sa pagkawala ng ilan sa mga kasama nila. Ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration known as OWA ay nagbigay ng financial assistance sa mga survivors at kapwa ng 2 namatay na tripulante. Kasama rin dito ang psychological counseling at tulong sa pag-uwi sa kanilang probinsya. 4 pang tripulante ay nawawala pa at patuloy pa ring hinahanap sa PCG at iba pang ahensya.